Magandang araw po mga ka-recap. Maraming salamat po sa pagbalik sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Logan McClane. Matapos nga na pumunta sa Kapitolyo si Logan at ibenta ang mga ginawang gamot mula sa karne ng kalok na tinawag ni Logan bilang Imporic, ay nagtagumpay ito at mukhang maganda ang takbo ng kanyang negosyo. Dinadagsa sila ng mga katiwala ng mga noble para bumili ng kanilang produkto. May isang misteryosong lalaki naman na nakatago ang buong katawan na nagmamasid sa kanilang tindahan. Sino kaya ito at ano ang sadya niya kay Logan? Isang araw ay nakatanggap ng tawag si Logan McClane mula kay Hamar. Tungkol ito sa ginto na kanilang miminahin. Napasigaw si Logan nang malaman na kaya nilang magmina ng 10 tonelada ng ginto kada taon base sa pag-aaral ng mga minero. Tinanong niya ulit si Hamar kung seryoso daw ba siya dito? Seryoso daw si Hamar. Ayon sa mga minero, malaki ang tsansa na ang mga ginto ay nasa malalim na parte ng strata. Sa isip ni Logan, kung tatansyahin, ang 10 toneladang ginto ay katumbas ng 100 milyong ginto. Jackpot daw ito, mas malaki pa ito kaysa inaasahan niya. Pero biglang sinabi ni Hamar na hindi biro ang gagastusin sa pagmimina. May pera daw ba si Logan para dito? Umaabot daw ito ng 5 milyong ginto. Kumpiyansa namang sinabi ni Logan na meron siyang paraan para mabayaran ito. Maghintay lang sila dahil siya daw na kanilang master ay titipunin ang perang kakailanganin sa hindi malayong panahon. Sa isip naman ni Hamar ay mas gusto niya na kumalma lang si Logan. Isang gabi, habang naglalakad si Logan ay iniisip niya ang gagastusin na ginto para sa minahan. Kung patuloy daw na maibebenta ang Emporic ng ganito kabilis, ay hindi malayo na makakakita siya ng 4,500,000 ginto kada buwan. Sa 2 buwan ay mababayaran na niya ang gasto sa minahan at may matitira pa sa kanya. Iniisip niya na rin na dagdagan pa ang supply niya dito sa Kapitolyo kapag nakauwi siya. Bigla namang may napansin si Logan sa harap ng kanyang tindahan. Bakit daw may nararamdaman siya na merong tao sa tindahan nila? Mabilis na tumakbo si Logan sa pag-aakalang may magnanakaw sa kanilang tindahan. Pagbukas ni Logan ng pinto ay walang tao. Imposible daw na mawala sila basta-basta dahil iisa lang ang pinto at sigurado siyang hindi pa nakakalabas ito. Biglang may naramdaman si Logan na lumagpas sa kanya papalabas sa pinto. Bigla niyang inatake ito pero nang lumingon siya ay wala na ito. Hindi siya makapaniwala na walang tao. Sigurado siya sa kanyang naramdaman. Pero bigla siyang nakaramdam ng napakalakas na presensya sa kanyang likuran. Nasa bubong ang taong hinahabol niya. Sinubukan itong atakehin ni Logan pero nadaplisan niya lang ang hood nito. Nagkaharap ang dalawa. Tinanong ni Logan ang misteryosong tao kung sino siya. Hindi sumagot ang misteryosong tao at bigla itong naglaho sa harapan ni Logan. Biglang nawala ang lahat na presensya ng tao. Hindi niya maintindihan dahil nasa harap niya lang daw ito, ilang segundo lang ang nakalipas. Hindi maipaliwanag ni Logan ang nangyari. Kinabukasan ay ibinalita ito ni Logan kay Philip. Kahit si Philip ay nagulat sa ibinahagi ni Logan. Isang aura user ang nagnakaw sa kanila. Hindi pa daw ito sigurado sagot ni Logan pero pakiramdam niya ay isang high-rank force user ang taong nagnakaw sa kanila. Nasa ibang level daw ang taong ito nang makaharap niya. Ang hindi nila maintindihan ay kung bakit kailangang magnakaw ng isang aura user. Kung isa silang aura user ay kahit isa pa silang alipin, magiging noble sila at susuportahan ng kaharian. Ano daw ang ninakaw niya? Tanong ni Philip. 2 piraso lang ng Emporic ang ninakaw nito. Ibig sabihin ay hindi pera ang kailangan niya at sa tingin ni Philip ay gagamitin ito ng magnanakaw sa sarili niya. Kaya hindi niya maiwasang magtanong kung meron din palang impotent sa mga aura users. Biglang nagkaideya si Logan sa tanong ni Philip. Tama daw si Philip. Sinabi ni Logan na kailangan nilang tingnan ang listahan ng mga noble na nakuha nila sa informant. Tingnan nila kung mayroon daw bang aura user sa mga nakalista. Ayon kay Philip ay hindi ito nasama sa listahan dahil naningil ang informant nila ng mas mataas. Confidential daw kasi ang impormasyon tungkol sa mga aura user. Pero may naaalala siyang tao dito sa Kapitolyo. Isang aura user na wala pang tagapagmana. Sa isang lugar sa Kapitolyo naman, ay may isang matipunong tao at matikas ang tindig na nakatingin sa mga naglalarong mga bata. Makikita sa mga mata niya ang pananabik sa mga bata. Tinanong siya ng babae na mukhang asawa niya kung ano daw ang kanyang tinitingnan.
Sinabi ng lalaki na nag-e-enjoy lang siyang tingnan ang mga tanawin. Pero alam ng babae ang totoo, tinitingnan na naman daw niya ang mga bata, kahit tinagi pa ito ng lalaki ay alam ng babae ang nararamdaman niya kaya sinabi niya sa kanyang asawa na masaya siyang nakilala ito. Niyakap siya ng lalaki at niyaya na nitong umuwi sa kanilang bahay. Ang lalaki ay walang iba kung hindi si Felix Esperanza, ang pinakamagaling na swordsman ng kaharian. Puno ng kalungkutan at pagsisisi na nag-ugat noong bata pa si Felix. Nakatanggap siya ng malubhang pinsala sa gita ng dalawang hita niya. Para sa isang batang kabalyero, ang sugat na ito ay dangal kaya hindi niya masyadong inisip ito hanggang sa dumating ang panahon na pinagsisihan niya ito. Ano ang silbi ng titulo bilang duke at pinakamagaling na swordsman kung wala daw siyang anak? Pero kahit ganito na ang dinanas ni Felix, ay hindi pa rin siya iniwan ng kanyang asawa at patuloy na minahal at pinagsilbihan si Felix. Pagdating sa kanilang mansyon ay kinukulit siya ng kanyang katiwala tungkol sa paparating na pagpupulong ng pamilya. Pero parang walang pakialam si Felix dahil alam niyang peer pressure rin lang siya na maghanap na ng tagapagmana niya. Biglang sinabi ng katiwala na ayaw niya daw sana sabihin ito dahil nag-iingat siya, pero may narinig daw siyang kumakalat na balita tungkol sa gamot na nagpapagaling sa mga sakit na katulad ng kay Felix. Ganoon daw ba sagot ni Felix? Sinabi ng katiwala na kahit pisikal na sugat daw ay napapagamot ito. Walang komento dito si Felix. Akala ng katiwala ay hindi naniniwala si Felix kaya sinabi niya na marami nang nakasubok at nagsabi na epektibo. Sa isip ni Felix ay nasubukan niya na ang gamot. At ang masama ay ninakaw niya pa ito. Kahit siya ay nahihiya sa ginawa niya dahil sa linabag niya ang lahat na disiplinang pinanatili sa sarili. Ang masama pa nito ay matapos niyang inumin ang gamot ay wala itong epekto. Pero sinabi lang ni Felix sa katiwala na si Luis, na mag-ingat sa mga kwento-kwento. Humingi namang ng paumanhin si Luis kay Felix. Sa isip ni Luis, tama nga daw at tsismis lang ito, imposible magamot ito na kahit aura ay hindi kayang gamutin. Sa labas naman ng mansyon ni Felix ay nandoon si Logan, nagmamatigas na gustong makausap si Felix. Sinasabi ng gwardiya sa kanya na hindi haharap ang duke sa kanya kung walang paunang imbitasyon. Pinilit pa rin ni Logan na sabihin sa duke ang pangalang Logan McLean at sigurado daw nakakausapin siya ng duke. Ano kaya ang pinaplano ni Logan McLean? Bago pala pumunta si Logan sa mansyon ni Felix ay kinausap siya ni Philip. Akala ni Philip ay kukumprontahin ni Logan ang swordmaster na si Felix Esperanza kaya pinigilan niya si Logan. Nababaliw na daw ba siya? Si Felix ang isa sa pinakamakapangyarihang individual sa kaharian ng Cairo. Ipapahamak lang daw ni Logan ang kanyang sarili. Gulo lang daw ito kaya hayaan na lang ni Logan ito at isipin na parang wala lang nangyari. Kapag nagkadaletse-letse daw ay siguradong ito ang ikababagsak nila. Sa isip ni Logan ay tama nga si Philip. Pero kung totoong si Felix nga ang swordmaster na nakaharap niya at ang nagnakaw sa kanilang tindahan, ay isa itong pagkakataong hindi niya pwedeng palampasin. Habang naghihintay si Logan sa isang lounge ay nilapitan siya ng butler ni Felix Esperanza. Pwede na daw siyang pumasok at makaharap ang duke. Sa harap niya ngayon ay ang isa sa mga pinakamakapangyarihang individual sa kaharian. Isa itong oportunidad na makabuo ng napakamahalagang koneksyon. Binati ni Logan ang swordmaster at nagpakilala bilang Logan McLean. Panganay na anak ng pamilya McLean. Sa isip ni Logan, ang edad ng swordmaster na si Felix ay malapit na sa 100 pero napakabata pa daw ng mukha nito. Siguro ay dahil ito sa aura na napapabagal ang pagtanda. Tinanong naman ni Felix si Logan kung ano ang ginagawa ng panganay na anak ng mga McLean na galing pa sa timog dito sa Kapitolyo. Sa isip ni Logan ay hindi na kailangang banggitin pa ang insidenteng nangyari kahapon. Sinabi niya lang na meron siyang negosyo na sinimulan dito sa Kapitolyo. At bilang regalo daw ay nagdala siya ng mga gamot na epektibo sa mga kalalakihan, kahit mga noble ay nirerekomenda ito. Ganoon daw ba? Sagot ni Felix. Napansin ni Logan na walang reaksyon si Felix. Ibig sabihin posible na hindi si Felix ang swordmaster kahapon o sadyang walang epekto ang ordinaryong emporic sa superhuman na katawan ni Felix. Biglang sinabi ni Logan kay Felix na ang emporic na ito ay mukhang hindi kinakailangan ng mga katulad ng kagalang-galang na duke dahil sa taglay na lakas ng katawan kaya naghanda siya ng mas espesyal. Napansin ni Logan ang reaksyon ni Felix. Sa isip niya ay ito na ang pagkakataon. Ibinahagi niya ang espesyal na emporic.
Ito ay gawa sa mas konsentradong laso ng karne ng kalok. Katumbas nito ang 50 ordinaryo import na pinagsama sa isang piraso. Sigurado daw siyang epektibo ito dahil sinubukan niya ito. Sobrang sakit nito na parang pinipilipit ang tiyan. Kung ordinaryong tao at walang force ang uminom nito, ay siguradong mamamatay. Pero sa isang aura user ay siguradong wala lang ito. Ibinili ni Logan sa Duke na kung nagustuhan niya ang kanyang produkto ay tawagan lang daw siya at magsusupply daw siya nito sa kanya at pananatilihing kumpidensyal ang lahat. Sumunod na araw ay pinatawag ni Felix si Logan. Kitang-kita sa mga mukha ni Felix ang tuwa. Tinanong niya si Logan kung ano daw ang gusto nito. Ibibigay niya ang kahilingan nito basta't abot ng kanyang makakaya. Sa isip ni Logan ay tagumpay siya. Pero pinilit niyang hindi ipakita ito at nagmaang-maangan sa pabuyang ibibigay ng Duke. Ang isang aura user ay parehong master ng martial arts at pagkontrol sa katawan. Master din ito ng force na siyang lakas ng buhay. Kaya nakakasigurado si Felix na tunay ang epekto ng gamot ni Logan. Pakiramdam ni Felix ay may pag-asa nga na gumaling siya. Ang lungkot at matagal na pagsisisi ay sa wakas magagamot na niya. Napansin niya rin na hindi na binanggit ni Logan ang kanyang pagkakamali at sa halip ay nagbigay pa ito ng regalo sa kanya na nagpapakita ng malaking konsiderasyon. Napansin niya rin ang kahanga-hangang paggamit ni Logan ng espada laban sa kanya noong isang araw. Nakakamangha ito sa napakabatang edad niya. Ibinahagi ni Felix kay Logan na epektibo nga ang regalong gamot ni Logan kaya gusto niyang bayaran ang utang na loob na ito. Kaya huwag daw mahihiyang magsabi si Logan. Kung ganoon daw ay maaari ba siyang makatanggap ng walang kwentang libro tungkol sa swordmanship? Hindi naman nag-alinlangan at binigyan kaagad ni Felix si Logan ng libro. Nagpasalamat si Logan at tinanong kung maaari daw ba siyang makihingi ng sertipiko na nagpapatunay na ibinigay niya ang librong ito kay Logan. Wala daw itong problema at madali lang ito saad ni Felix. Sa isip ni Logan ay tama daw ito. Nakuha na niya ang kanyang kailangan. Kung titingnan daw ay parang walang kwenta ang hiningi niya pero parte ito lahat ng plano. Bigla namang nagsalita si Felix na ikinagulat ni Logan. Mukhang hindi daw tama ito. Mas mabuti daw na personal niyang turuan si Logan ng swordsmanship. Hindi makapaniwala si Logan sa sinabi ni Felix. Ang pinakamalakas na swordsman ng kaharian ay tuturuan siya. Hindi daw kasi tama para sa kanya na isang libro lang ang ibabayad kay Logan. Sa isip ni Logan ay hindi pa siya nakatanggap ng ganitong klaseng alok kahit sa nakaraang buhay niya. Wala daw dahilan para tanggihan ito. Sinabi ni Felix na karangalan din ng mga nakakatanda na masaksihan ang pag-usbong ng mga batang katulad ni Logan. Kailangan daw ni Logan na mag-focus dahil hindi siya maawaing teacher. Pinabunot sa kanya ni Felix ang kanyang espada pero hindi niya magawa dahil sa matinding pressure na nilabas ni Felix. Ito daw ba ang kapangyarihan ng isang aura user? Pero naisip ni Logan na sigurado siyang may teknik na kailangang gawin laban dito, dahil kung wala daw ay sana puro aura user lang ang naglabanan sa digmaan noon. Bigla niyang inilabas at pinalakas ang presensya ng kanyang force. Kailangan niya lang palakasin ang kanyang pakiramdam at hindi ang katawan gamit ang force. Intindihin ang presensyang pumipigil sa buo niyang katawan. Bawat subok niyang gumalaw ay pinipigilan ng aura ang starting point ng kanyang galaw at doon ay kinakalat ng aura ang force ni Logan. Ang tanging paraan ay pakiramdaman ng mabuti at gumalaw ng mas mabilis bago pa kumalat ang force. Nagawa nga ni Logan at nabunot niya ang kanyang espada sa presensya ng aura ni Felix. Namangha si Felix. Tama nga siya na merong talento si Logan sa espada. Ngayon naman daw ay pagpuunan niya ng atensyon ang espada ni Felix. Ang aura na pumipigil kanina kay Logan ay unti-unting umiipon sa espada ni Felix. Isang aura blade? Hindi. Ito ay isang gravity sword. Ngayon daw ay subukan ni Logan na kayanin ang ataking ito. Sa isip ni Logan, kahit daw sobrang bagal ng espada ay hindi siya makagalaw. Kahit alam niya kung ano ang prinsipyo sa teknik na ito ay wala pa rin siyang magagawa. Pero biglang naramdaman ni Logan na ang kanyang force ay unti-unting nanuneutralize ang momentum ng gravity sword. Sinasabi ng instinct niya na hindi niya maiiwasan ang espadang ito pero kaya niyang matis ito. Inilabas at pinalibutan ni Logan ang buong katawan niya ng force. Para kay Felix, kamangha-mangha na nagawang ilabas ni Logan ang kanyang force sa harap ng kanyang aura. Biglang hinigpitan ni Patrick ang paghawak sa espada at seneryoso ang pagharap kay Logan.
Bigla niyang sinugod si Logan. Kitang-kita naman sa mata ni Logan ang takot. At sa isang hampas ng espada ni Felix ay tumilapon agad ito. Nanginginig ang katawan ni Logan dahil sa ginawa ni Felix. Lumapit si Felix at sinabi na sa mga huling sandali ay hindi niya rin napansin na seneryoso niya ang pag-atake kay Logan. Sa isip ni Felix ay magiging interesadong panoorin si Logan na lumakas. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas si Logan sa isang kwarto. Tinanong siya ng butler kung uuwi na daw ba siya, pero ibinilin daw ng duke na magpagaling muna si Logan bago umalis. Sinabi naman ni Logan na maayos lang siya at salamat din sa potion na ibinigay ng duke ay mabuti na daw ang lagay niya. Kung ganoon daw ay sasamahan na niya ito sa gate. Nagpaalam na nga si Logan at dali-daling umalis. Nalito naman ang butler sa aksyon ni Logan. Matapos makarating ni Logan sa isang eskinita, ay tinihil na niya ang pagpapanggap. Hindi pa siya totoong magaling at hindi niya rin ginamit ang potion na ibinigay ni Felix. Masyado daw itong mahalaga para gamitin niya lang sa kanyang not among injury. Kaya naman daw niyang unti-unting pagalingin ang kanyang injury gamit ang force pero ang pinsala naman ang dulot ng sword strike ay medyo mahirap. Pero ayos lang daw ito dahil nakabuo naman siya ng mahalagang koneksyon. Binigyan din siya ng duke ng address kung sino ang kailangang tawagin kung gusto niya muling turuan. Hindi daw inaasahan ni Logan na tatratuhan siya ng mabuti ni Felix. Bigla namang nagulat si Logan nagdumating si Philip. Ano daw ang ginagawa niya dito? Tanong ni Logan. Hinintay daw siya nitong makalabas pero bago ang lahat, bakit daw sobrang putla ni Logan? Sigurado daw ba siyang hindi niya ginalit ang Swordmaster? Hindi naman daw, tinuruan lang siya ng duke ng swordsmanship pero hindi na napigilan ni Logan at nasuka ito ng dugo. Nag-aalala si Philip at agad na kinuha ang kabayo. Matapos ang isang linggo ay nagsara muna ang tindahan ni Logan at Philip dahil naubos na ang kanilang stock. Masayang binalita ni Logan kay Rick na ang kanilang kita sa Impo Rick ay tumataginting na 4 milyon at 100,000 ginto. Kung magpapatuloy daw ito ay madali lang malagpasan ang 5 milyon sa susunod na buwan. Biglang nagsaya ang dalawa. Sinabi ni Logan na mukhang masaya si Philip kahit na wala siyang bonus ngayong buwan. Huwag na daw sirain ni Logan ang kanyang imahinasyon. Tinanong ni Philip si Logan kung babalik daw ba muna siya para kumuha ng supply. Oo daw sagot ni Logan kaya pakalmayin daw muna ni Philip ang mga customer nila hanggang maipadala na niya ang supply. At ibinilin din ni Logan na magpadala ng pagkaing nagkakahalaga ng 1 milyong ginto sa kanilang mansyon pati na rin sa Teslan kada buwan. Nagulat si Philip, papakainin daw ba niya ang lahat ng mga tao? Mas mabuti kung maghanap daw sila ng supplier dahil gagawin niya ito sa loob ng 1 taon, seryoso nga daw siya saad ni Philip. Hindi niya inaasahan na maalaga siya sa kanyang mga tao. Sa isip ni Logan ay tungkulin niyang alagaan ang mga taong nasasakupan. Kahit nakuha na nila ang mga kapatagan ng Teslan, at isama pa ang kanilang ani, ay hindi sapat ito para sa lahat ng mga tao. 1 taon pa daw magtatagal ang crisis sa pagkain at kailangan niya ang manpower ng mga tao kaya hindi niya ito hahayaang magutom. Aalis daw muna si Logan dahil may kailangan siyang asikasuhin. Hindi na nagtanong si Philip dahil alam niyang sekreto ito. Pinuntahan ni Logan ang isang informant. May pinapahanap siyang mga tao. Nagtaka naman ang informant dahil pangalan lang at pisikal na katangian ang nakalagay. Napakahirap daw nito dahil parang lilibutin niya ang buong kontinente. Magagawa niya ba ito? Tanong ni Logan. Handa daw siyang magbayad, pumayag ang lalaki kaya umalis na si Logan. Sa isip niya ay mahirap nga hanapin ang mga taong ito at baka alias lang din ang pangalan na ibinigay niya pero ito lang ang paraan. Kailangan niyang ma-recruit ang mga superhuman na ito. Sila ang mga taong nakaabot sa level ng mga superhuman sa nakaraang buhay niya at walang pinapanigan. Bawat isa sa kanila ay magiging mahalaga kapag dumating na ang digmaan laban sa imperyo. Lalo na daw ang tao na nagtatrabaho bilang mersenaryo sa imperyo. Napagtanto ni Logan na masyado siyang nagmamadali. Kahit daw maganda naman ang takbo ng mga bagay-bagay ay hindi niya maiwasang mag-alala. Dadahan-dahanin daw muna niya. Sa isang lugar naman ay makikita ang isang taong sobrang galit. Pinapakalma siya ng kanyang katiwala. Nagagalit siya dahil matapos daw na gamitin ng kanyang mga disciple ay kailangan na naman nila ulit ng dagdag na tao. Ano na naman daw ang dahilan bakit kailangan ng Tower Master ng dagdag na mga disciple niya? Ayon sa katiwala, sa may isang liblib na lugar sa Timong, sa mga teritoryo ng mga McLean.
Sa loob ng 6 na buwan, hindi natapos ng katiwala ang sinasabi. Biglang tumayo ang lalaki at sinabi na kailangan na niyang ayusin ito. Sino kaya ang misteryosong lalaking ito at ano naman kaya ang susunod na hakbang ni Logan? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel sa hindi pa po nakakapag-subscribe. Maraming salamat po ulit and see you soon. Bye!